Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Thank you for being here, waiting, and sharing and commenting. And thank you din sa mga new subscribers. Welcome to my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, welcome to my channel. If you do like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So what I'm going to do now is another collective reading, general love reading. This is about sino yung pipiliin niya or sino yung mas mahal niya, ikaw o yung isa. So dapat alam nyo na meron siyang third party or other person here. Okay, so titignan muna natin from the oracle card ano yung soul connection niyong dalawa, or ano yung connection na meron kayong dalawa, and ano yung connection ang meron silang dalawa. Okay, so let's see. So hindi lahat maka-resonate dito, okay? Takes what resonates and leave the rest. By the way, this is a timeless reading, so kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be yours. Learn. Let love show you how to learn from each other. So this is what is happening sa inyong dalawa ngayon, or this is your connection. So how about them? Feelings. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. So merong feelings sa kanilang dalawa dito. So anyway, let's see. Dito sa inyo learning, sa kanila feelings. So what is happening sa inyo right now? What is happening between you and your person? So this could be vice versa, okay? Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Okay. Let's see about them. I think your person did cut off the connection dahil sa hindi na kayo, nagkakaroon na kayo ng imbalance, nag-aaway na din kayong dalawa. And sa kanila naman, medyo mabigat yung pinagdadaanan nila, yung situation nila, dahil sa nalalaman nitong other person about your relationship. Okay, so dito din sa kanila, meron ding away ang sa kanila dito. Like, merong arguments din. Mas nakakapagod to dito sa kanila. Kasi, hindi sila talaga nagkakaunawaan. And dito sa part nila is, medyo may, parang hindi na na-appreciate ata nung isa yung relationship nila. And medyo mabigat na to, itong mga pinagdadaanan nila. Because of what this person might be discover about your relationship. Kasi ang nakikita ko kasi dito sa inyo is this person is offering you love, offering you a cup, and wanted might be to have a balanced connection with you. But then the thing here is may issue din kayo before, nag-away kayo or hindi kayo, may conflict sa inyo before or recently. Might be because of this. So I can see Aquarius, okay, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Let's see about your person's feelings towards you. Love.
Kaya pala ganito na sila kasi feeling ko dito sa'yo talaga napamahal yung person mo. Kasi nandito yung 2 of Cups. So, you're in a relationship right now or might be this person wanted to have a relationship with you. Might be again or with you. Yeah, I think again. Kinukuha niya balik yung tiwala mo, yung pagmamahal mo. So, this person parang feeling niya, gusto niya nang mabalik kayo sa dati, yung happiness ninyo, sparks, you know, yung mga enjoyments niyo before. So, itong person na to is nag-o-offer sa'yo balik ng new beginning. Like, rebirth. Kumbaga, mag-umpisa kayo ulit. Hindi naman maibalik yung dati, mag-umpisa ulit. So, kasi parang naniniwala pa din siya sa pagmamahala ninyo nung time na parang gusto niyang i-save balik yung relationship niyong dalawa. Yung happiness na meron kayo before. But the thing here is, you are not innocent about what happened dito sa isa. About issue na meron sila dito sa isa. Kaya meron ata sa inyo ditong confrontation. So, ano ba yung feeling ng person mo dito sa isa? Okay. Attraction. Okay. Kaya siya nag-pursue dito sa isa. May parang meron lang siyang plan. May plano siya. May plano siya dito about could be itong isa siguro sobrang supportive sa kanya. Sobrang bait, kind, and you know, yeah, supportive, matulungin, sobrang generous sa kanya. And appreciate niya yun. So, parang naplano niya na to offer love to this person. Before or recently, parang tinignan niya lang kung anong pwede mangyari sa kanila. Then, nangyari na hulog ata yung person na to sa kanya. So, nag-proceed siya. So, gumawa siya ng action na para magkaroon sila ng something na dalawa. Okay. So, nagkaroon ng feelings dito. But then, itong isa, parang naghihintay siya. Itong dito sa baba. Naghihintay siya ng something serious commitment could be. But then, or decision from this person. Feeling ko alam din ng person na to yung about sa inyo eh. Alam niya din yung about sa inyo. It's just that, kaya nga naghihintay siya na makapili siguro yung person mo or naghihintay siya ng commitment talaga sa kanilang dalawa. Pero parang feeling ko napagod na lang tong isa. Walang nangyayari. Kung kailan mag-offer ng new beginning itong person na to. Kailan mag-progress yung relationship nila. So, kahit may connection sila, may communication sila, pero naghihintay pa din siya. Parang feeling ng taong ito, ginagamit lang siya. May kailangan lang sa kaya nag-i-stay dito. So, na may ibang mahal siya. Pero yung feeling ng person na to para sa kanya, yes, sa totoo lang, hindi niya expect na mangyari to. Parang tumalabo yung nararamdaman niya dito. Merong pagkatotoo na gustuhan niya to because of like sobrang generous ng person na to. Sobrang mabait niya, supportive sa kanya. Parang nakita niya naman yung worth ng person na to. Kaya siguro that time kumbaga tinuloy niya na magkaroon ng relationship dito. But the thing here is hindi siya naging happy dito. Hindi siya naging masaya sa connection na meron sila. Kaya bumalik siya sa'yo. So dito sa'yo,
Gusto niya mabalik yung dating saya ninyong happiness, love na meron kayong dalawa. Pero nung bumalik ata siya, nagkaroon kayo ng confrontation na dalawa dito. Kasi I think siya mismo yung nag-cut off ng relationship ninyo. So ngayon gusto niyang bumalik sa'yo. So let's see. Intention ng person na to para sa'yo. Ngayong pagbabalik niya, ano yung intention niya? Aries, Sagittarius, Leo, Pisces sign is here, Capricorn, Virgo, Taurus. So, dito sa pagbabalik ng person na to, yung intention niya dito is really to offer you a new beginning. So, medyo challenging to para sa kanya, sa totoo lang. Medyo challenging siya. Medyo napapasabak siya into like, kumbaga, mapapasabak siya sa fight, to fight something that he want, or something like that. Kasi, nag-cut off na siya before eh. So, kumbaga siya mismo yung nag-cut off before. Then, suddenly, pipiliin ka niya ulit. Suddenly, nagkaroon siya naman ng decision na ikaw yung pipiliin niya balik. So, medyo hindi siya madali talaga. Medyo challenging siya. And of course, lalo na ngayon na medyo ikaw, nagdadalawang isip ka na din na tanggapin siya. So, nagkakaroon kayo ng confrontation na dalawa about sa pagbabalik niya. So, para sa'yo hindi madali yung mga ginawa mo, hindi din madali na tanggapin ka. Pero, nag-o-offer talaga yung person mo dito ng pagmamahal. And, of course, communication. Pinag-isipan niya to ng mabuti bago niya to pinagdesisyonan. And, yung person mo, I mean, ikaw, you felt parang niloloko ka pa din kasi about sa nangyari before na baka niloloko ka pa din until now, na baka hindi talaga pagmamahal to, baka bumalik lang dahil sa may problema sila or bumalik lang dahil sa something else. So hindi mo naramdaman yung sincerity sa pagbalik niya, though gusto niya naman talaga na bumalik sa'yo. Kaya napapa-challenge siya sa sitwasyon na to. Pero yung intention niya talaga is to offer you new beginning dito. So ano yung intention niya towards this other person? Oh. Sa totoo lang, dito sa relasyon na meron sila, hindi siya nakapag-focus talaga sa relationship na meron sila. Attracted siya dito, parang nakikita niya na makapangyarihan to. Kumbaga, this person knows her power or his power. This person knows his or her worth. Kumbaga, meron talaga siyang maibuga. Kumbaga ganun, maipakita siya, may maitulong siya, may maibigay siya. Something like that. Yung nakita niya dito sa person na to. So, yung intention na-attract siya dito in a way sa pagiging ganito ng person na to. But then, he or she also know that alam niyang unfair siya sa mga nangyayari. Kasi sa totoo lang, yung nararamdaman niya talagang pagmamahal na sa'yo. Dito naman sa kanya kasi sa totoo lang, okay, parang ginamit niya lang. Kumbaga, in a way na nahulog naman siya, pero hindi siya naging masaya. Na akala niya magiging masaya siya sa desisyon niya, kaya niwalayan ka niya, pero hindi pala siya magiging masaya. Kaya hindi siya nakakatulog sa gabi, thinking about you, thinking about the regrets na tinapos niya yung relationship ninyo. And now, this person wanted to have a changes
in his or her life to be with you. So, kumbaga parang ginago niya lang din to. Trinay niya lang na magkaroon ng connection dito sa isa para wala lang, itry niya lang kung magiging maganda ba yung connection nila or no. Tapos, hindi naman pala talaga siya ganun sobrang in love dito sa isa. So, nung hindi siya naging masaya na, hindi na din siya nakapag-focus talaga masyado sa relationship nila, gusto niyang bumalik sa'yo. But the thing here is, ikaw naman nakaramdam ka, ayaw mo na siyang atang tanggapin kasi parang nakaramdam ka na parang panloloko talaga to. Baka babalik lang din siya para umalis lang din. So, nahirapan siya. Medyo napa-challenge siya, na-confuse siya nung gagawin niya. So, let's see. Let's see about your side. Ano naman yung naramdaman mo about sa connection na bumabalik siya ngayon sa'yo? Ano yung nararamdaman mo about ngayon na bumabalik siya sa'yo? Oh, okay. You wanted to talk to this person, willing ka naman, and nakapag-isip-isip ka na din ata. Kumbaga parang, okay, ready akong kausapin ka. Parang ganun. Kung kakausapin mo ako, ready akong kausapin ka. Walang problema sa akin yun. May confident ka na dito na, okay, kausapin kita. Kaya nga siguro napunta dito na nagkaroon kayo ng confrontation dito. Kasi dito sa Hermit card in reverse, parang nakapag-isip-isip ka na. May clarity na sa'yo kung anong decision ang gagawin mo. And I think that the decision here is to walk away. To walk away from this relationship, to walk away from this situation. Even if this person will going to move forward towards with you, because of the clarity na nagkaroon nga ng ganito, you willing to walk away. Hindi mo na-appreciate to. Okay, itong mga nangyayari. So, hindi mo na, kumbaga nawalan ka na din ng gana. Kung sakali man, kumbaga gusto mo na lang talaga dito na mag-move on. Gusto mo na lang dito na to reach your goals. Okay, to be single. Okay, to be happy single. And to wait might be to the next person na dadating sa buhay mo. So, you are in a healing process right now. And you have decided this na talaga. Nakapag-decide ka na about this. So, might be, nakuha mo na yung justice na gusto mo nung time na bumalik siya sa'yo. Na siguro nung time na nagsisi siya, na iniwan ka niya. Para sa'yo, okay na yun. That was already justice. So, ready na akong kausapin ka and ready na ako sa decision ko pag babalik ka. So, kaya siguro nandito yung learn. So, let love show you how to learn from each other. So, I can see here that you have learned your lesson. Okay. This love na meron kayong dalawa, this situation na nagkaroon kayo, parang makes you learn some lessons. Itong connection na meron kayo, this is a lesson to learn from you na hindi lahat ng nagmamahal is totoo sa'yo. Hindi lahat ng nagmamahal is mag-i-stick sa'yo. Sometimes yung pagmamahal nagbabago din. So, and hindi lahat binibigyan ng second chance. May iba na deserve din nila na hindi nabigyan ng second chance. So, tignan natin ano din feeling, okay, naramdaman ng other person about sa connection nila, dalawa, nitong person mo. So, you might be an Aries, Sagittarius, Leo, or Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, anong naramdaman nitong isa sa connection na meron sila? Okay. So, dito sa isa naman, na-miss niya tong person na to. Okay? Kasi nga, 'di ba, nakita ko dito na parang bumabalik siya sa'yo. So,
mabigat yung problema nila ngayon. And I think nga is like hindi sila nagkakaunawaan na dalawa kasi hindi ganun ka na-appreciate ng person mo yung relationship nila, nag-aaway sila. So nami-miss niya yung person mo ngayon. Pero andun sa point na naramdaman niya na din na yung dahan-dahan na pagwawasak ng relasyon nila. Kaya anong meron silang dalawa. Kasi naramdaman niya din yung ginagago lang siya. Naramdaman niya yun. Parang this person, feeling ko, yeah, because this person knows about you. So, this person really love this person, your person. Itong person na to, mahal niya talaga yung person mo. Totoo yung pagmamahal niya. Kaya nga willing siya to help, willing siya to support, to be generous and kind, and to be practical sa situation kasi mahal niya. And isa pa, gusto niya na magtatagal pa sila at gusto niya na sila na talaga yung magkatuluyan. So, nakita ko dito sa person na to na parang naglakas loob talaga siya na kahit alam niya man yung totoo, naniniwala pa din, gusto pa rin niyang maniwala sa tao, sa person mo. Kumbaga, this other person is like, naglalakas siya ng loob na ipakita na okay sila sa mga kaibigan niya, sa mga kilala nila na okay sila, walang problema kahit meron na. So, kasi mahal niya gusto niya pang magtiis kahit napupunta na sila sa dahan-dahan na pagwawasak na dalawa. Okay. Gusto niya pa din na, alam mo yung gusto niya na mag-offer pa din sa kanya. Kumbaga magbago ng isip yung person mo na babalik pa din sa kanya, na mag-offer sa kanya ng new beginning yung person mo. Na yung pag-alis ng person mo kasi babalik siya sa'yo is like temporary lang, na babalik din sa kanya para ma-realize na gaano niya pinakita yung pagmamahal niya sa person mo. So, parang naghihintay siya dito at namimiss niya yung person mo. Parang gusto niya pa din na to save this relationship, though kahit hindi na sila nag-uusap. But she's trying naman na to accept, pero still hoping pa din siya sa pagbabalik ng person na to. Yun yung feeling niya dito. Kaya nga, feelings, take time out to explore the deep emotion you are experiencing. So, ang sinasabi siguro dito ng oracle card is like, kailangan imulat niya yung mata niya sa katotohanan talaga. Kung ano lang yung treatment sa kanya ng person niya. Kung ano lang yung habol sa kanya ng person na to. So, dahil sa sobrang nararamdaman niyang pagmamahal, minsan binablock na niya or sinasarado niya na yung pinto sa mga possibilities para sa kanya mismo dahil sa gusto niyang maniwala sa pagmamahal na binigay sa kanya ng person mo recently. Okay, so parang sinasabi dito ng oracle card na bigyan mo ng time yung sarili mo na i-explore din yung deep emotions na na-experience mo ngayon, is if tama pa ba to or hindi na, if worth it pa ba to or hindi na. So, let's see ano yung pwedeng mangyari. Sa inyo. Okay. I can see here that this person will really going to try, parang para sa kanya magkakaroon siya ng lakas na loob or magkakaroon sa kanya ng confident na itatry pa rin talaga na ayusin yung sarili niya, na ipoprove niya sa'yo na kaya kong magbago, kaya kong patunayan sa'yo na ikaw talaga yung mahal ko. Siguro madami na din kayong pinagdaanan before bago kayo naghiwalay because of this other person. So, you might also be dealing with an Aries sign. So, parang gusto niyang papatunay dito na kaya kong ibalik ulit or mag-umpisa tayo ulit at ipaparamdam ko sa yung pagmamahal na yun. Na parang kumbaga
nandun sa point na mahal mo pa din naman siya. Hindi naman ibig sabihin na nag-decide ka na talaga to walk away emotionally without any love na din. Kahit willing na okay ka na kausapin siya, nakapag-decide ka na. Hindi nawala yung pagmamahal na yun. Lalo na kung nakikita mong palagi siyang nagpapatunay sa'yo na kaya kong magbago, patawarin mo or anything like that. So, darating yung mga araw, or in the near future, medyo may ipit ka sa sitwasyon. Kumbaga, may ipit ka into your decision whether to walk away, to move forward and never look back, and or to accept this person again. So, though nakikita ko kasi na hindi magiging cold yung treatment mo talaga sa kanya, magiging empty and cold, pero nakikita ko sa person na to kasi persigido pa din siya kasi alam niya yung pagkakamali niya eh. So parang persigido pa din talaga siya na mag-move forward towards with you, to offer you this goals, commitment, relationship, na magkaroon na ng changes ng lahat, na kasama siya with you. And pero mahirap eh. Parang feeling ko, yung kahit gaano pa siya mag-effort para sa'yo, hindi na eh. Hindi na. Ayaw mo na. So, may tendency na ma-realize niya din yun and aalis din siya silently or calmly in this pagbabalik niya na to. Aalis din siya dito kasi parang makaramdam din talaga siya ng hindi na, ayaw mo na, cold ka na talaga masyado sa kanya, hindi, parang mahirap nang balikan. So anong pwedeng mangyari sa kanila dito? Dalawa. Okay. So, feeling ko dito sa kanila, magtutuluyan talaga tong paghiwalayan na meron sa kanila. The Ten of Swords. Parang ganito, there is a possibility here that itong person na to babalik din to sa kanya. Okay? Babalik din to sa kanya, but the thing here is, kailangan pag-isipan. Kaya nga sinabi kanina sa Oracle, diba? Na i-explore niya yung nararamdaman niya, kung worth it pa ba to or no, or what. Kasi there is a possibility na yung magiging habol ng person na to dito sa isa is just something material or finances or anything lang, na kasi no choice or second choice or just kasi hindi mo siya tinanggap na eh. So babalik siya dito, there's a tendency na mabebetray pa din siya nitong person na to kasi hindi naman siya ganun ka seryoso, bumalik lang talaga siya dito. So kumbaga mag-o-offer siya ng love dito balik, okay, victory para maging masaya sila, pero feeling ko aalis din yung person na to kasi hindi din siya magiging happy. Kumbaga, mabibetray pa din niya to, itong other person na to. So, kaya parang yung guidance dito, if naka-resonate kayo dito sa part na to, is really explore the feelings. Tignan nyo mabuti yung nararamdaman nyo, or ramdaman nyo ng mabuti yung nararamdaman nyo. Tama pa ba to o hindi na? Okay? Kasi there is a possibility here na mag-o-offer nga siya ng new beginning with you, babalik nga siya sa'yo, pero hindi naman siya sure about sa nararamdaman niya, or there is a possibility na lulukohin siya because of hindi naman talaga siya ganun ka na in love, same sa anong nangyari dito sa taas. So, yun. Anyway, that is my reading for you. Thank you and God bless.